Pagkatapos ng ikalawang round ng kanta pinapractice para sa Foundation Day program ng school na pinapasukan nila, tumayo na kaagad si Jim mula sa throne niya sa harap ng drum set. "Mauna na ako sa inyo ah." Mabilis na niyang paalam. Saka sinuksok sa backpack at nasuot na pantalon ang drumstick niya. At tinampot ang skateboard niya na nasa isang panig ng silid na iyon. Isa iyong silid sa bahay ng kanyang kabanda na si Jer Sebastian. "Hoy, saan ka pupunta?" Tanong ni Jer na maabutan siya papalapit na sa pintuan. "May importante akong lakad. Kailangan ko nang umalis. Kita na lang tayo bukas." Hindi siya lumingon at dire-diretsyong tinungo ang daan patungo sa main door na malaking bahay. Hindi niya napansin na matapos magkindatang sumunod sa kanya si Yad, ang kanilang bahista. Ang totoo, ang balak niya talaga kanina pa ay hindi mo na mag-attend ng practice kaso nahulit siya ni Yad na nauuna ng palabas ang gate ng school. "May sekreto ka no?" Anang kaibigan na ikinagulat niya. "Sekreto? Ano bang sinasabi mo dyan?" Pagmamaang-maangan niya. "Numisi lang ito." "May kinalaman ba to dun sa bata mo? Dadalawin mo ba siya sa kanila dahil absent siya kanina?" Lihim siyang napalunok. "Hindi ah, uuwi na ako." Mataman siya pinagmasdan nito na para mapinag-aaralan. Maya-maya, tumango ito. "Nandun bang papa mo sa inyo?" "Wala." Umiwas siya ng tingin. "Kaya nga ako excited umuwi. Hindi lang din sa mangit ang strained relationship nila ng kanyang ama. Actually, sa buo niyang pamilya. Pero pinakamalayo ang loob niya sa kanyang papa. Eh di, sasama ako sa inyo." Sabi pa nito. Nabigla siya. "Ah, hindi pwede." "Bakit? Sabi mo naman, wala doon ang papa mo sa inyo. Tara na." Pero, hinila siya nito. Bago pa siya makabuo ng panibagong alibay. Nakakailang hakbang na sila nang bigla siyang huminto sa paglakad. "Sandali, Yad." Nakakunot noo, nilungon siya ng kaibigan. "May sasabihin ako sa'yo, pero sana, sa atin na lang to. Huwag mo nang sasabihin kina Jair." Napangiti ito. "Okay." Ilang saglit pa niyang inaral kung sincere ba ito bago sinabi ang kanyang sikreto. "Hindi ako sa amin uuwi. Doon ako sa bahay ko uuwi." Tukoy niya. Sa house and lot na pinamana sa kanya ng kanyang yumaong lola. "Kung ano man ang aabutan mo ron, please, huwag mong ipagkakalat." Itinaas niya ng isang kamay bilang tanda ng pangako nito. Matapos ng ilang minuto nilang paglalakbay, ay nasa tapat na sila ng isang two-story house. Maliit lang iyon, pero ang bahay na ito ay naging takbuhan niya kapag nababato siya sa kanyang mga magulang at kapatid. Malakas ang boses niya habang papasok sa bahay, habang tinatawag ang pangalan ng babaeng iniuwi niya roon ng nakaraang gabi. Ayaw pa sana nitong sumama sa kanya, pero nakumbinsi rin niya. Hindi siya papayag na kung saan ito pupunta matapos ito magdesisyon, maglaya sa bahay ng tita nito. Pero napalitan ng kabalang excitement niya nang walang sumagot sa kanya, walang tao sa sala at maging sa kusina. Tinakbo niya ang second floor at pinuntahan ng silid at tinulugan nito na nakaraang gabi. Walang tao roon. Nanginginig ang mga kamay niyang tinulak ang pinto ng banyo. Wala pa rin. Nagpanik lang siya nang hindi makita kahit ang bag na iniwan nito na nakapatong sa tokador. Nanlulumo. Napaupo siya sa kama. Parang may pumipiga ng mariin sa kanyang dibdib at halos hindi siya makahinga. "Jim," tawag ni Yad. Sumunod pala sa kanya sa silid. Mukhang nabasa nito ang kanyang panlulumo. Ang kalungkutan pumalit sa kanina ay sobrang excitement niya. Ganun lang kabilis gumuho ang mga pangarap na kay tagal niyang binuo. "She's gone." Tumulo ang luha niya pagkasambit ng mga salitang iyon. "I do." Bigla si Joyce Mateo habang titig na titig sa gwapong binatang nakasuot ang Amerikana. Nilangkap pa niya ng isang katutak na emosyon ang mga salitang iyon, kaya siguro halos sanubig ang kanyang mga mata sa kaharap.
Karanggan niya nagsalita ang officiating priest ng mga inaasahan na niyang salita bago niya nakita ang mabining pagtaas ng mga kamay ng asawa upang itaas ang kanyang belo. Kahigit niyang hininga kasabay ng hiyawan ng mga audience. Nang unti-unti, lumapit ang mukha ng lalaki para pagtagpuin ang kanilang mga labi. Ipinigit niya ang mga mata habang hinihintay iyon. Sinalubong ng gusto niya ang isang palad bago pa siya natutuluyang mahalikan. Ano ka? Sinuswerte? Hirit ng kanyang ina na siyang sumingit pala sa pagitan nila. Maghanap ko muna ng trabaho, oy. Inang, reklamo niya kasabay ng isang padyak. Nagtawanan ng mga tao nang hilahin siya ng ina palayo sa kanyang asawa. Habang nakaumang ang kamao sa mahabol na groom, hindi pa nasihan. Nagtayuan ng audience mula sa kinuupuan habang pumapalakpak na malakas. Doon natapos ang palabas. Nakangiti. Isa-isa nagbaw ang mga nagsiganap sa palabas na iyon sa harap ng mga tao. Mula sa kinaroroonan nilang mataas sa entablado, pati naman ang sigawan ng mga tao habang nagka-curtain call sila as expected. Pinakamalakas ang palakpakan nung turn na nila ni Gerald Martin. Kapansin-pansin na mas malalakas ang mga tili ng mga babae. Epekto iyon ng gwapo niyang partner. Isang dating mati na idol at mas pinili ang umatan sa teatro kaysa sa pelikula. Hindi matapos-tapos ang palakpakan kahit ang sumara na ang makapal na kortina ng entablado. Ilang sandali pa, magkakasama na sila sa backstage at nagbabatian. Good job, everyone! Anong kanilang direktor. Habang isa-isa silang tinatapik sa balikat at binibigyan ng beso, nagyakap-yakap sila. May ilang hindi napigilang mapaluha dahil sigurado mamimiss nila ang isa't isa. Yun kasi ang last showing night ng Tambay at pagkatapos, syempre, maghihiwalay-hiwalay sila ng project. Ang iba sa mga ito, may naghihintay ng trabaho. My goodness, you're a phenomenon, Joyce. Anong best friend niyang si Gina? Ang galing mo na. Kahit sa comedy, natatawang niyakap niya ito. Mana lang ako sa'yo. At thank you dahil nakarating ka. Stage actress din ito. Pero hindi ito kasama sa play na iyon. Dahil nagkaroon ng conflict sa schedule nito. Nagsimula na kasi ito magkaroon ng minor roles sa mga teleseries. Kahit pahirapan ng maisingit ang pagkatsyatro, bibihira na nga rin silang lumabas na magkasama dahil sa kanilang career. I caught a glimpse of you the other night. Sa minsan pa, Susme, ang galing ng scene mo with Divina De Barbo. Superb. Tukoy niya sa female lead actress ng nabanggit na TV show. Kung ako lang masusunod, dapat manalo ka ng Best Supporting Actress sa Star Awards para doon. Thank you. Kanina pa ba ako magpamana? Kundi sa BFF ko. Bumangis-ngis ito. Kumusta naman kayo ni Papa Gerald? Natawa siya. Sala showbiz itong tono. We're just friends. Manny Lolit. Tukso pa niya. Lokaret. Pinaikot ito ang eyeballs. Kidding aside. Hindi ba talaga kayo? Hindi nga. Natatawa niya ang sagot. Ang kulit nito. Wala pa sa mga plano ko ang pakikipag-boyfriend. Umiling ito. Ano ang plano mo? Magpakatandang dalaga. Gaya ng tiyahin mo. Inarapan niya ito. Ang yabang mong mag-sermon. Ikaw din naman. Walang boyfriend. Tara na nga. Mauna na tayo sa Siyang. Sa Shangri-La Hotel gaganapin ang kanilang party bilang selebrasyon na pagkatapos ng production na iyon. Sabay na sila nagtungro ng kaibigan na bahagi rin ng Likha Theater Company. Nga pala, nagkita kami ni Tita Luz nung isang araw sa grocery, anang kaibigan. Tumabang ang kanyang ngiti pagkarinig sa pangalan na iyon. Ang kanyang tiyahin na siya nagpalaki sa kanya mula nung maulila siya sa mga magulang. Pagaman ito ang kanyang kamag-anak, mas tinuring siyang kapamilya ng pamilya ni Gina, kaya mas malapit siya sa mga ito. How's she?
Untag niya. Okay naman. Pumayat nga lang. Kumusta ka nga rin niya eh? Kailan ba kayo huling nakita? Kumibit siya ng balikat at lumigon sa labas ng bintana ng sasakyan para iwasan ang tingin ng katabi. 4 months ago. That long? Lizzie sumagot. Mukhang seryoso mo talagang pagiging independent. Joyce Mateo. Mabuti wala kang taping ngayon. Pag-iiba niya ng usapan. Bukas sa maagang call time ko. Kaya kailangan maaga tayong umalis sa party. Ganon. Ang daya mo talaga. Ngayon lamang tayo nakita. Aalis ka na agad. May kikwento pa naman ako sa magandang balita. Ano yun? Untag nito. Na-excite bigla. Sabihin mo na ngayon. I talked to Kita Ronnie kanina. Napatili ako for a role sa next major project niya. Masaya na yung balita. Namilog ang mga mata ng matalag na kaibigan. Really? Tamango siya. Ito pa. Si Rowena Ramirez supposedly ang napili for the lead role. Kaso, alam na nangyari, di ba? Malaking balita sa kanilang mga taga-teatro. Ang bigla nitong pagbubuntis. May chismis pa kasi na isang politiko ang ama niyon. So, ikaw na ang lead. Excited itong sabi. Tamango siya ng sunod-sunod. OMG, I'm so happy for you. Biglang hiyaw ni Gina. Sabay yakap muli sa kanya. Sinayaw-sayaw pa siya nito habang magkayakap sila. Nag-second year pa lamang siya sa entablado. At kung sakali, ito nga ang unang lead role niya. Nauna kasi siyang nagtrabaho muna sa trucking business na iniwan ng kanyang mga magulang. Bago susunod ang talagang true love, ang pag-arte sa stage. At ngayon, isang napakalaking pagkakataon na binigay sa kanya para i-showcase sa kanyang talent. Are we talking about Jose? Tukoy nito. Sa balak na riran ng Orasman at Zafira, umiling siya kahit nagniningning ang mga mata sa tuwa. It's a bigger project. It's called Rock My World, a rock musical. It is about a violinist and a rock star who fell in love with each other. Ewan kung bakit, pero nagustuhan nila ang boses ko. Ano ka ba? Siyempre, nakita niya magaling ka, kaya ganon. Tanggol na mabae sa kanya. Kumabog ang kanyang dibdib. Medyo kinakabahan pa rin siya kapag naiisip ang tungkol doon. Kakayanin ba niya ang ganong kalaking challenge? I still can't believe my luck. Parang natatakot nga ako eh. Gaga, asik nito. Di mo ba naisip? This must be destiny. Ang dapat mong gawin ay piliting ipakita sa kanilang deserving ka sa project na to. Ngumiti ito ng malawak. Next Friday na nga ang production meeting namin. OMG, I'm so happy for you. Congratulations, girl.